Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So, for this video guys, ito na. Unboxing natin and review natin yung GHK G5 Airsoft Gas Blowback Rifle. Ayan siya guys. Okay? So, before we continue, pakita ko muna sa inyo yung box. So, this is the box, no? Ayan. So, may GHK, tapos meron siya info. G5, okay? Made in Taiwan. So, nakasulat dito is actually yung joules, yung power na parang 1.5 joules. Tapos, nakasulat 30 meters plus minus 5 meters. Tapos, meron din nakasulat na 3 kilos plus minus 500 grams. Okay? So, ayan. So, ganyan yung box. Okay? Tapos, ito yung styrofoam para sa baril. Dito nakalagay yung unit. Okay? So, mapansin nyo, hindi naman siya kasya. Kasi nga, foldable kasi ito. Okay? Ayan. Parang ano siya, parang same siya sa SCAR. Ayan. Foldable. Okay? So, parang, alam mo yun, parang pistol. Ayan, pwede siyang pistol. Pang, 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 pang. Kasi, hindi naman siya sobrang bigat. Kasi ano siya, yung material niya is parang plastic, polymer kasi. So, yun. Ayan, parang baril na siya. O, mahabang baril, di ba? Bang, 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 bang. Okay? So, actually sa Amerika, may mga gun laws sila. Medyo weird yung mga gun laws dun eh. So, pagka wala ka nung bat, hindi mo siya sinushow. Basta, pag meron kang rifle, kahit ganito, tapos hindi mo siya sinushoulder fired, considered as pistol daw siya. Ganun yun. Pero alam ko dito sa atin sa Pilipinas, hindi ganun. Basta, pag pistol, yung mga maiksi lang. Pagka ganito kahaba, rifle na siya or carbine na tawag sa kanya. Okay? So, nakakatakot. Medyo nakakatakot to kasi syempre, biruin mo. Rifle na yun eh. Yung mga magazine mo, M4 na. Tapos sabay, ano, ang tawag mo, pistol. Ha? Okay? So, ayun, ganun dun. So, for this one, actually, this one is replaceable. Okay? Meron kasama sa box, no? Wait, kunin ko. Ito yun. Meron siyang samang ganito. So, ito yung ipapalit mo dito para pwede mo siya gamitin as M4. Yung mga AR-15 na bat, ganyan. So, pwedeng ito yung papalit mo. Depende sa'yo kung gusto mo, di ba? Pero, kasos eh. Yan yun. As is na. Okay? Ba't pa, ano, palit-palit. Pero syempre, kung marami kang pera, wala kang magawa, edi bumili ka na buffer tube ng mga AEG. Pang AEG, hindi naman siya pang ano eh. Yun, kasi yung bolt carrier na to hanggang dito lang naman. Hindi naman to umaabot dito eh. Okay? Hindi naman siya katulad ng mga M4 or AR-15 na may buffer spring. Wala. Ito sa kanya, nandirito lang talaga siya isang bolt. Okay? So, itong design, okay, makikita nyo naman. This is parang kinopya siya sa walang ano eh, walang ganito sa tunay na baril. Pero parang kinopya siya dun sa CZ Scorpion Evo. Evo 3 yata ako nagkakamali. Yan, parang dito siya kinopya oh. Yan, diyan siya kinopya guys. Pero mapapansin niyo, nakita niyo yung magazine. Yung magazine niyan is PCC. Ang bala kasi niya 9mm eh. Okay? So yung CZ Scorpion na Evo 3, it's actually a PCC or pistol caliber carbine. Pero ito, hindi. Kasi yung magazine nito, M4. Ayan siya. So, ano siya? So, kung sa tunay, it's either 5.56 or ano siya, PRR. Yung mga bendados, mga maliliit. Okay, so actually may bala na pala. Nalagyan ko na ng bala. Okay, so, ang kasama niya sa box, no, aside from ito, meron siya kasamang nga, yung unit, yung magazine, tapos meron siyang BB loader. Hindi kasama yung bala, hindi ako ng bala. Saka merong adapter. Kaya may adapter. Nakita ko kasi sa manual, ayun, may kasama pa palang manual, nandun yung manual. Nakita ko kasi sa manual, ang sabi kasi, huwag daw magpapasok ng BB sa ibabaw. So, kailangan mo talaga gamitin yung loader, or yung adapter, para yung pasok ng BB sa harap, dito. Parang pa ganun siya. Pa ganun, yun, okay? Pero actually, meron ako isang unit, yung personal unit ko, tinetesting ko. Sa ibabaw ko naglo-load pa ganun. Titingnan ko kung masisira ba siya. Okay, kailangan ko malaman eh. I need to know. Okay, so yan, parang ganyan siya. Actually, medyo marami na ako nalagay. Pero kaya pa naman yata ito eh. Ayan o, may pumapasok pa. Okay, ayan. Ganun siya. Ganun mag-load sa kanya. So ayan, nalagyan ko na ng gas yan.
Tapos, for this one, nasa likod yung input valve, no? Parang same siya sa mga VFC. Okay, mga bagong magazine ni VFC, nasa likod, ayan. Actually, nasanay na nga ako. Pero parang okay din eh. Mas mabilis nga mas mabilis mag-load. Kasi, di ba, normally, ang magazine, hawak mo pa ganyan, di ba? Tapos, tig-load ka pa ganun. Hindi ka tulad pag yung mga WE or yung Lonex, nakalimutan ko yung Lonex, sa ilalim din siya tayo, okay. Nasa ilalim ka nagkakarga. Okay, actually, ako nasanay na nga ako sa VFC. Kasi nga, di ba, VFC parati ko ginagamit. Pagtapos, kapag gagamit ako ng Wii, nakakalimutan ko, akala ko nandito sa likod. Ilalim pala, pabliktarin ko pa. Okay? So, yun. So, yun yung medyo okay sa kanya. Ang difference na rin kay VFC, kasi na yung mga bagong VFC, di ba, meron ng switch para to disable yung open bolt, di ba? So, for the GHK, Gmag, okay, Gmag siya. Actually, yung itsura na tong magazine, parang same siya sa kay Lonex. No? So, parang dito yata kinopen ni Lonex kasi yun eh. Okay? So, parang nabasa ko nga na itong design daw kasi, di ba, parang plastic kasi ito eh. Pero yung loob niya bakal, syempre, no? So, ang ganitong design para mas matagal lumamig. Parang ganun siya. So, okay? So, yun nga, wala siyang pang-disable. Parang same siya dun sa yung earlier version ng VFC. Kasi version 3 yata yung may mga pang-disable eh. Mga latest version. So, ayun siya. Okay? Yan. So, ngayon, balik tayo dun sa unit. Pakita ko sa inyo. So, ito, yung sights, meron siyang iron sights or flip-up plastic sights. Actually, na-testing ko na siya, naputok-putok ko na. Medyo accurate. Kumbaga, accurate itong sights, wala kang gagawin. Adjustable naman siya, parang up and down yung harap, tapos yung likod. Parang ito yung screw para mag left right siya, okay? So, hindi ko pa siya in-adjust, pero pag binabaril ko siya, tumatama siya, diretso na siya eh. Siguro, in-adjust na nila dun, bago nila sined. Okay? So, ambidextrous yung fire selector switch. So, ayan siya guys. Okay. So, for this one, kahit na naka-hammer down, yan, no? Kumbaga, hindi siya same exactly sa mga AR-15, no? So, ito kasi, kahit yan, nakaganyan. Tapos, nalalagay ko siya sa safe, eh. Ayan, ayaw. Nalalagay ko siya sa safe, tapos ito yung semi, tapos ito yung full. No? Okay? So, ang nakasulat, safe EF. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng E, eh. Kasi E yung parang semi niya. So, entertainment? Or, wala, hindi ko alam. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng E. Okay? So, tapos yung mag-release, no? Ito yung mag-catch, di ba? Ambidextrous din siya, ayan. So, pwede mo rin siyang pindutin dito. Tapos, yung charging handle niya, ito yung charging handle niya. Ayan, guys. Actually, ambidextrous din to. So, mapapansin mo, meron siyang parang butas dito. Diba? Kasi pwede mo yung ganyanin. Lagyan dyan. Parang ganon. Diba? Ganyan. Tapos, same yan sa kabila. So, kung pwede mo siya ilipat. Hindi ko pa nga lang alam kung paano siya kakalasit. So, malamang may babaklasin ka para ililipat mo tong charging handle dun sa kabila. So, pero basically pwede. No? So, meron siyang mga rails. Ayan, may mga rails kung magkakabit ka ng mga accessories, mga iron sights, red dots, tapos lasers, flashlight, and whatever. Okay? So, yan. So, yan yung unit. Wala naman masyado. So, ayan, adjustable. Okay? So, ang adjusting na to is tatlo. So, ganyan, isa, tapos meron siyang pangalawa, tapos merong, pangatlo, tapos pang-apat. So, yan yung adjustment niya. Okay, so teka, lagay natin sa pangalawa, gano'n. Okay, so ayan. Okay, so ayan. Tapos, for this is the flash hider. Actually, removable. No? Siyempre, removable. So, pag na-remove mo yung flash hider, clockwise, remove. Ayan. Para makita mo ang kanyang brass inner barrel. Okay, so ayan, medyo mahaba ng konti. So ngayon, ano pwede mong gawin? Pwede ka magkabit ng suppressor. Wala akong suppressor ngayon, nakalimutan ko. Pero nakapag-prepare ako actually ng blaster. Okay, so we have here Ace-Tech blaster. So this is a Spitfire tracer unit. Actually medyo okay siya. Kabit natin. No, gumagana ba to? Sige, silipin ko nga.
Hindi ko alam yung gumagana eh. Wait lang, testingin ko muna kung naka-on. Okay, naka-on. Ayan. So, pwede siya. Ngayon, napansin ko nga, parang medyo maganda siyang ikabit dito. Ayan, tingnan nyo. Kung kayo na magsabi, kayo na kung maganda ba siya, hindi. Ayan. Di ba? Maganda siya tingnan. Kasi nga, nung kinabit ko siya dun sa AR-15 ko, yung BCM, di ba? Yung BCM kasi, yung barrel niya, parang mahaba, medyo mahaba. So, parang medyo awkward. Parang mas maganda yata kasi yung pagkakabit ka na ganito, medyo malapit siya dito. Yan, parang, hindi ko alam. Pero okay din naman siguro yun. So, siguro sanayan lang, hindi lang siguro ako talaga sanay. No? So, ayun. Okay? So, yan, compatible siya. So, siguro next time ko na-explain sa inyo, dito ngayon ko na-explain. Yung mga blaster guys, pag sinabi nating tracer unit kasi, meron kasi yung regular tracer unit, tapos meron yung Spitfire, no? So, nakikita nyo di para may umaapoy, Spitfire kasi yun, Spitfire tracer yun. Pagka regular tracer lang yung tracer unit nyo, wala siyang Spitfire, wala kang makikita yung parang umaapoy na orange. Okay? Gets nyo? So, ayun. So, ito guys, ganun lang, kasimple. Pasok mo lang siya. Tapos, ganyan. Okay? So, yan guys. Actually nga, alam nyo, kahit na nga wala na nga sights, parang napansin ko, nababaril ko na eh. Yan o. Ay, hindi. Hindi ko matamaan ah. Ayan. Ano yata? Dahil sa hap, parang umaangat yata kasi siya. Okay, so ang BB kasi na ginagamit ko dito is actually 0.2, no? Pero recommended yata is mga 0.25 or 0.28, 0.30, parang ganun. Kasi nga, di ba nakita niyo yung nakasulat sa box? Ang sabi nga doon is 30 meters, no? So, kailangan medyo mabigat yung BB para umabot ng ganun. Okay? Ngayon, ang FPS na to, na-testing ko na siya. So, hindi ko nang, based on my setup, hindi ko siya mapakita sa inyo. Pero, nasa 400 nung bagong-bago pa lang siya. Tapos, nung ginagamit ko na siya, nag-normalize siya sa 380 or 390. Doon siya nag-normalize. Ngayon, hindi siya katulad nung mga, like sabihin natin WE na, or yung ibang mga rifle ni, para sa WE ko lang ata na-experience yun. Yung bang puputok ng 300, ng 420 or 450. Tapos yung sunod mo 430. Tapos yung sunod mo 410. Tapos 380. Parang alam mo yung ang bilis bumaba. Ito sa kanya, kahit anong baril ko sa kanya, parang siguro naka 6 shot, 7 shot. Basta pang. Nasa 380 lang siya. 382, 381, 386, 380, 382. Ganun siya. Ganun yung ano niya. So, kumbaga, consistent yung effect niya. Okay? Ngayon, yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan talaga, kapag gusto mong malayo yung lipad ng bala mo, kailangan mga naka-rifle ka, naka-carbine ka. This is because of the hop, no? Okay. So, yung hop up na to, yung mga magtatanong, nandito sa loob. Nandyan siya, nandyan. So, hindi ko mapapakita sa inyo kasi actually hindi ko pa kinakalikot yung hop up na to. Pero nandoon siya, rotary type siya, pag ganun yung hop niya. Nasa manual naman, makikita natin. Meron naman nakasulat doon. So, yung hop ang nagpapalayo ng lipad ng BB at hindi yung FPS. Okay? Tatandaan nyo yan. Kaya, kapag pistol, yun nga, kapag pistol, malapit lang. Diba? Ngayon, kung gusto nyo medyo malayo yung lipad ng bala nyo, kailangan nyo kumuha ng mga rifle or mga carbines. Okay? Kasi sila malaki kasi yung hop nila eh. Malaki adjustment. Kaya, kaya nilang palayuin yung bala. Pag sa pistol kasi, yung hop ng adjustment sa hop ng pistol, maliit na, konting-konti lang eh. Kung gusto mo palayuin yung bala mo, kailangan mo mag-upgrade ka pa ng mga hop eh. Hindi siya pa pwede yung mga stock. Gets mo? So, yun siya. Okay? So, yun guys, ganun lang naman siya. Tapos, actually ito, pag nauubos to, nag-open bolt din siya, di ba? Ngayon, pwedeng i-disable yun, yung nag-open bolt. Kasi, wala tayong pang-disable dito eh. Tama? Pero, meron isang part na dito, teka lang. Papakita ko sa inyo, merong isang part, yung kumbaga yung parang
yung naglalak doon sa bolt niya. Kaya, kalasin natin, pakita ko sa inyo. Pwede siyang tanggalin. Okay, actually ngayon, pagkakalasin mo siya, parang M4 lang din. Ayan, yung pin, yung ipupush mo siya, no? Ipupush mo yung pin. Medyo bago pa kasi, kaya matigas. Tapos, pagka na-push mo na yung pin, gano'n lang, hatiin mo lang. Okay. Yan, ganyan siya. So, ito yung bolt. Yan yung bolt. Yan, bakal yan, guys. Yung bakal. Okay, ito, bakal. So, it's not made of steel. Pero, I believe, ano naman siya, high quality zinc alloy. Kasi nga si GHK naman to. So, alam niyo naman, si GHK, medyo pricey din yung mga unit niya. So, alam mo yun, ano ka, pricey unit, pagkatapos sabay bubulokins. Walang bibili sa'yo, di ba? So, yun. Kaya to, medyo matibay din naman to. Okay? So, ito yung parang naglalak sa bolt, di ba? So, ayan guys, natatanggal siya. So, wala siyang spring, wala akong nakikitang spring eh. So, parang ano lang siya, parang kapag walang bala, pag hinila mo, itutulak siya pababa. Tapos, aangat lang siya pag tinulak siya nung sa magazine. Ganun lang. Tapos parang gravity lang yung nagpapababa sa kanya. Parang ganun. Gets nyo guys? So, ayun, ganun siya. So, tatanggalin mo lang to. Pag inalis mo to, bukan natin, alisin natin. Tapos, yan. So, kahit na yung mga hammer niya, yung mga trigger niya, hindi sila made of steel, no? So, ano lang siya, parang alam niyo yung Tokyo Marui, di ba? May narinig niyo naman siguro yung Tokyo Marui. Yung Tokyo Marui kasi, hindi rin naman steel yung parts ng Tokyo Marui eh. Di ba zinc alloy din siya. Pero kung isipin nyo, bakit ang daming tao nagsasabi, mag-Tokyo Marui ka kasi matibay yan, kesyo-kesyo, di ba? Kasi nga, maganda yung quality ng zinc alloy ni Tokyo Marui sa mga pistol niya. Para kumbaga, mas matigas or mas matibay compared sa mga zinc alloy ni WE. Parang ganun. Yun nga lang, mas mahal si Tokyo Marui. Okay? So, ayun yun. Okay, so tinanggal natin yun. So, ito, testingin natin. Ubusin natin yung bala. Okay, so pasok mo lang yan dyan. So, hindi ko alam kung makikita ninyo yung effect ng recoil. Pero, iba talaga yung feeling pag gas blowback na rifle. Okay, kasi nga, mas mabilis eh. Mas snappy siya eh. Pag kumalabit ka, bang! Tadang! Kajang! 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 Ganun siya. Hindi siya katulad ng mga AEG na kushik! 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 Okay, so wala kasi siguro nasanay na kasi ako sa gas blowback rifle kaya ganun. Okay? So ito, pakita ko sa inyo. Ano, ang bilis kasi niya. Pagag, tagag, tagag, tagag. Diba? O yan. Oh, wala nang bala. Pero hindi siya Teka, ano nangyari? Anong bala eh? Naipit siya doon sa... Hindi siya nag-open. Pero naipit siya doon sa naipit siya dito. Kumbaga hindi siya tumuloy, di ba? So hindi siya nag-open bolt, pero nung wala ng bala, nag-stop pa rin siya kasi yung loading nozzle niya tumukod dito. Yun yung nangyari. Diba? Tama, papasok natin. Ayan. Silain ko. Ayan o. Tumukod yung... tanggalin ko yung magazine. O, umabante. So, yung loading nozzle, ang nangyayari is yung loading nozzle, umiipit dito. Kaya hindi siya pumapasok. Yun pala yun. Yun yung, yun yung mangyayari kapag tinanggal yung, bolt catch. Bolt catch. Pag tinanggal yung bolt catch. Okay? So, ayun guys. So far, okay naman. Actually, enjoy siya laruin for its price, no? Medyo, parang siya. Parang halos kapresyo niya yung mga WE. Okay? So, okay naman. Tapos medyo magaan siya, no? Tapos actually guys, may posibilidad na magbigay ako ng bundle, discount, promo kapag kukuha kayo na tong blaster. Okay? Kasi nga, astig siya eh. Kapag may parang mayroong flame effect, no? So, ayan. So, ngayon, babalik ko yung para makita niyo yung So, ganun lang, babalik natin yung
Yun din pa isang gusto ko sa mga sa mga gas blowback rifle eh. So aside from parang tunay yung unit mo, kasi pag kinakalas mo siya, akala mo tunay. Hindi katulad pag AEG, di ba? Ang hirap-hirap kalasin. Mabilis kasi siyang kalasin. Tapos kung anong gusto mong gawin, like for example, yung mga AR natin, di ba, yung mga BCM, gusto mo palatan yung spring, gusto mo patigasin, gusto mo palambutin, gusto mo short stroke, may mga parang medyo mabilis siyang gawin, saka sarap talaga siyang gamitin. Okay? So ito guys, lagyan ulit natin ng bala, no? Okay. So actually nga, iniisip ko nga, itong unit na to actually, personal unit ko na rin to. Okay? Pero yung isang magazine lang yung sisirain ko. Or hindi ko sisirain pa, dun lang ako mag-experiment. For this one, gagayahin ko. Para ko sakasakaling may masisira man na magazine, isa lang magazine lang yung masisira. Okay? Pero ito, akin to, tapos may isa pa ako nasa bahay, dalawa. So, yan yung nagagawa ng pag rumakit ka sa iyong sideline. Okay? Nabibili, pag kumita ka, bili ka ng airsoft mo, may airsoft ka, tapos kahit pa paano, nakakabenta-benta ka, kumikita ka, may airsoft ka, yun lang. Di ba? So, parang nakakalibre ako ng airsoft. Okay. So, teka, kargaan natin ng gas. Baka mabitin. So, ayan, yung mga nagsasabi 14 dapat, hindi. Eh, nakita ko 12 eh. Di 12 kakarga ko. Ba't ko kakarga ng 14? Hindi kailangan. Actually, kahit na 12, malakas yung blowback na kahit na 12. Ngayon, pag 14 yung ginamit natin, mas malakas pa yung kaldag niya. Tigug. Okay, so, ayun. So, ito na guys, pasok natin. Ubusin natin. Para makita nyo kung ano yung tsura pag nag-open bolt na. Ato, pala, pakita ko sa inyo yung full auto. Okay? So, pag na-full auto, burst lang. Huwag nyo nang i-full auto. Okay ba? Okay, diba? So, ayan. So, naubos na yung bala, nag-open bolt na siya. Ayan. Ganyan yung itsura ng open bolt niya. So, ayan, alisin ko yung magazine. Oh. Diba? Open bolt pa rin siya. Kasi nga, binalik natin yung bolt. So, paano nga ba siya minsan, pag pinapasok ko yung magazine, pumapasok siya sarili. Wait. Lagyan natin ng bala. Or, pwedeng hilain mo lang din yung charging handle ulit. Okay. So, kasi nga, parang walang spring tsaka walang switch eh. Walang spring tsaka walang switch. So, ayan So, parang pinorse ko lang, tapos parang gumalaw siya, nahulog lang siya, bumaba lang siya. Nagets mo? So, ayan, pasok na siya. So, game na ulit, di ba? Ayan, open bolt na siya ulit. Anong bahala? Okay? Okay guys, so this is the GHK G5 Airsoft Gas Blowback Rifle with the Ace-Tech Blaster. Okay, so yun guys, thank you for watching. Until next video, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.